Ngayon ay July 11, 2026, Sabado. At ang gagawin ko ngayon ay DIY. Meron ditong sustain pedal, pero putol yung wire niya rito. So, kumuha ako ng ito, yung pang plug-in, yung jack. Ito yung nilalagay sa keyboard. Tapos pumutol na ako ng wire, medyo hinabaan ko na yung cord na to. So, kailangan ko lang na ihinang dito, tapos ihinang dito sa loob. Medyo madali lang siguro to. So, samahan nyo ako. So, ito yung panghinang. Ayan, dito ko na siya ilalagay. Tapos, ito yung kanyang parang wax. Ito yung soldering lead. Soldering iron to. Tama. Ito, wax. Ito yung lead. Ayan. So, una kong gagawin dito muna sa loob na to. Okay, yun. Medyo matigas lang siya. Pero natanggal na. Tapos itong gitna, uy, mainit. Ito naman yung gitna. Okay, yun. So, natanggal na tong dalawa. Yan. Nakahinang na yung dito sa gitna. So, yung sunod, dito naman sa gilid. Okay, so ayun, nadigit na yung sa kabilang side. Ito, kailangan ng tatanggalin yung tornilyo. So, meron ditong apat na tornilyo. Medyo kalawang na. Dalawa. Dumidikit pa rin siya. Magnetic kasi itong gamit ko. Tatlo. Apat. May spring to dito kaya alalay lang pag aangatan siya. Ayan. So, ito yung loob niya. So, yung white dito ko lalagay, tas yung ground dito. Okay guys, ito na. Nahinang ko na. Tapos dito, nahinang na din. So, i-assemble na lang. Ilalak ko lang tong jack. Tapos mamaya i-test ko sa keyboard. Ayan. So, okay na dito. So, ito naman, babalik na natin dito. Okay, okay na nahinang ko na dito sa jack.
Tapos okay na rin dito. Ayan, nagkaroon lang ng problema yung isang tornilyo. Ito. Ayaw niyang pumasok kasi nabasag yung lock doon sa loob. So, gagawan ko lang ng paraan ulit para hindi siya pumitik pa labas. Para hindi siya masira. Iikutan ko na lang na itong tape para may pwersa. So, dito sa, itong tapat na to na kulang ng isang tornilyo. Siguro mga 3 ikot lang to. Pwede na. Dalawa. So, isa na lang. Ito, pangatlo to. Ayan. Tapos, itatry ko na doon sa keyboard. Kunin ko lang yung keyboard. Ito yung tunog niya kapag walang pedal. So, walang sustain. Ayan, ganyan lang yung tunog niya. So, gamitin ko yung sustain na ginawa, itong pedal. Ayan. So, ganun pa rin yung tunog niya. Pero kapag ginamit mo na itong pedal, ayan na. Mahaba na yung tunog niya. Nakasustain na siya. Pag wala, ayan. Pero kapag nakasustain siya, didiinan mo lang to. Kahit isang ganun lang, mayroon siyang sustain na tunog. Kapag wala, ayan. Kapag naka-pedal ka, sustain. So, ito yung malaking pagkakaiba. Kaya mas maganda gumamit kapag may sustain. Ayan, salamat! God bless sa ating lahat.